Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung si Dad, ako na lang mag-isa. Wala na nga akong magulang. Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan sa abot kamay na pangarap. Tila nalungkot nga ng husto itong si Harry dahil sa nangyari nga dito sa kanyang ama na si Doc Carlos. At sinisisi naman ni Harry ang kanyang sarili kung managing masamang anak ba daw siya dito kay Carlos dahil nagawa niya nga ang traidorin ito at patakasin itong si Lynette. At dito naman nalungkot itong si Annalyn habang nagsasalita nga itong si Harry. At dagdag pa ni Harry na papaano na nga raw siya kung ang kanyang daddy Carlos ay makulong. Iwala na nga daw siyang pamilya at magulang. At wala ngang kaalam-alam itong si Harry na may isa pa siyang kapatid. At walang iba kundi ito ngang si Zoe. At dito naman na pinakalma ni Annalyn itong si Harry na wag daw siyang mag-alala dahil nandyan naman daw sila ng mga kaibigan nito at lalo na itong si Annalyn dahil hindi naman daw niya ito pababayaan. Dahil kapatid pa rin daw ang turing ni Annalyn dito nga kay Harry. At tila hindi naman nagiging masaya itong si Harry sa kanyang narinig. Dahil alam naman natin na may gusto din itong si Harry dito kay Annalyn. At dahil dito, dasal na lamang ang kinakailangan nga nila na sana raw ay hindi daw mapahamak itong si Carlos at sumuko na lamang daw itong sa mga pulis. Samantala, patuloy pa rin na hinahabol ngayon itong si Carlos dahil sa nagawa ngang adalhan ng mga pulis itong si Carlos dahil sa taxi driver na tinulungan itong si Annalyn na tumawag daw ng pulis at nakita itong kotse ni Carlos at Doc RJ. At dito nga nagpang-abot at pati nga itong si Annalyn ay muntik-muntika ng mapahamak kung hindi dumating itong mga pulis. Buti na lamang ay rumispondi agad itong mga pulis at hindi natuluyan na mapahamak itong si Annalyn dahil ito talaga ang punteriya ni Carlos upang sa ganun ay masaktan nga ng tuluyan itong sina RJ at Lynette dahil alam nila na si Annalyn ang kanilang kahinaan at kung mawawala ito ang pinakaimportante sa buhay nila ay sigurado at babagsak daw ang mundo dito ni RJ at Lynette. Buti na lamang ay nakarinig itong si Carlos na may mga pulis na paparating. Kaya agad naman na dali-daling tumakas si Carlos. Subalit bago nga siya umalis ay nagbanta pa ito kina Lynette at RJ na hindi pa daw sila tapos at babalikan niya daw yung mga ito. At maya-maya nga dumating ang mga pulis at dito sinabi ni Lynette na habulin yung puting kotse dahil nakasakay nga roon itong si Carlos. At sinunod naman ng mga pulis itong sinabi ni Lynette at naghabulan nga ang mga ito. At hindi nga namalayan ni Carlos na wala nang nakasunod sa kanya kaya huminto muna ito si Carlos at lumabas sa kanyang sasakyan. At dito naman nagmuni-muni at pinagsisihan ang lahat na kung bakit nagawa niya sa kanyang sarili iyon na naging masama at nagiging kriminal ito at humihingi pa nga ng tawad si Carlos sa kanyang sarili na hindi naman daw siya ganoong tao at lalong-lalo na sa kanyang anak na si Harry dahil nagawa niya ngang saktan ang kanyang anak at hindi pa nga alam ni Zoe kung ano talaga ang pinagdadaanan ngayon ni Carlos at hanggang sa nakarinig nga ng sasakyan nitong si Carlos at alam niyang mga pulis ito kaya agad na pumasok sa kagubatan nitong si Carlos at patuloy naman na hinahabol ng mga pulis at dito nga na nakipagsabayan si Carlos sa pagpaputok ng baril at wala namang choice itong mga pulis kundi lumaban dito kay Carlos at dito nakahanap ng punong kahoy si Carlos kaya dito na tumawag siya dito kay Zoe at humingi ng tawad at sinabi na bahala na nga daw siya kay Harry dahil iiwanan na nga daw niya ito at nakiusap si Zoe na sumuko na nga itong si Carlos nang sa ganon ay hindi siya mapahamak at wag nang manglaban sa mga pulis at hanggang umiyak na nga itong si Zoe nang makarinig siya ng putukan ng baril hanggang sa natamaan nga itong si Carlos at agad na ibinalita dito kina Harry at Giselle ang nangyari nga dito kay Carlos at hindi naman ito matanggap-tanggap ni Harry dahil parang pinagtulungan daw nila itong si Harry at pinabayaan. Kaya nasampal naman siya dito ni Giselle dahil kriminal nga ang kanyang ama. Baka nakakalimutan ito. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat.